Ito na mga kapatid, ito na po ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako po, Korte Suprema mga kapatid, pinagpapaliwanag po itong isang senatorial candidate ng PDP Laban at kilalang kaalyado ni former President Duterte na si Raul Lambino. Matapos po nitong magpakalat mga kapatid ng isang fake news na kung saan ay ginamit pa ang pangalan ng Supreme Court noong nakaraang mga linggo mga kababayan, na kung saan ay isinerve po ng Interpol itong warrant ni Digong na galing sa ICC. Biruin nyo yan mga kapatid, aspiring senator pa lang, pero mga kababayan, gumawa na po ng kabulastugan. At hindi lang yan mga kapatid, ginamit pa po ang pangalan ng Supreme Court para i-justify mga kababayan itong fake news na kanyang ikinalat sa social media. Anyway guys, Wantok PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. So ito mga kapatid, pakinggan po natin itong balitang ito at bigyan po natin ng ating mga personal na opinion at reaction. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang isang kapartido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagbanggit na naglabas ang Korte ng TRO laban sa pag-aresto kay Duterte kahit hindi naman nakatutok si Salima Refra. Ang inihayag na ito ng senatorial candidate na si Raul Lambino ilang oras matapos arestuhin noong March 11 si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iniimbestigahan ngayon ng Korte Suprema. Ito, magandang balita yung ating natanggap ngayon, granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Wala talagang inilabas na TRO ang Korte Suprema laban sa pag-aresto kay Duterte. Kaya pinagpapaliwanag ng Korte sa Lambino na sa kumalat na maling impormasyon. Motu proprio investigation o kusa nag-imbestiga ang Korte Suprema kaugnay ng pagkalat ng maling impormasyon nang arestuhin ang dating Pangulo. At sa en banc session dito sa Baguio, naglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban kay Lambino. At may 10 araw siya para sagutin ito. The Supreme Court en banc during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Ayon kay Lambino, Biruin nyo, aspiring na mambabatas mga kapatid, nagpakalat po ng fake news. At hindi lang yan mga kababayan, ginamit pa ang Korte Suprema mga kapatid para i-justify itong sinasabi niyang TRO mga kababayan na pinirmahan ng Korte Suprema para pigilan or para pigilin yung nasabing pag-aresto kay former President Duterte noong mga nakaraang linggo mga kapatid. Napakatindi po nito mga kababayan, dahil Korte Suprema na po mismo mga kapatid ang gumawa ng aksyon para maimbestigahan itong maling impormasyon mga kapatid na pinakalat ng isang aspiring senator. At hindi lang yan mga kababayan, isa po siyang abogado. Talaga naman mga kapatid, grabe na to mga kababayan. Biruin mo, aspiring senator ka pero ikaw mismo ang gumagawa ng fake news para lang bumango ang iyong pangalan at makilala ka bilang isang taga-suporta ni former President Duterte. Alam niyo mga kapatid, ito yung problema sa sistema ng politika dito sa Pilipinas Kasi nga mga kababayan, aminin na po natin mga kapatid na itong mga itong mga politiko ngayon na nagpapakilala di umano na sanggang dikit ni Digong ay nakikiride on lang naman talaga ito mga kapatid sa pangalan ni former President Duterte para lang makakuha ng boto sa taong bayan. Sa madaling sabi mga kapatid, ginagamit lang ng mga ito si former President Duterte.
'Di ba? Dahil alam nila mga kababayan na malaki, no? Malaki po ang pangalan ni Tatay Digong. Ginagamit nila si Duterte, mga kapatid, para makuha nila yung suporta ng mga supporters ni former President Duterte. 'Di ba? Parang si Duterte lang din, mga kababayan, 'di ba? Noong 2016, ginamit din niya ang mga Marcos, mga kapatid, ano? At gumawa pa siya na isang promise na di umano pag siya ay nanalo bilang presidente, mga kababayan, ay ipapalibing niya, no, si yumaong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. 'Di ba? Sa politika kasi sa Pilipinas, mga kapatid, gano'n na gamitan lang, no? Kailangan mo talagang gumamit ng mga malalaking pangalan, mga ma-impluwensyang tao para makakuha ka ng maraming boto pagdating ng halalan. And ito din, mga kapatid, ano, yung ginawa ni Digong noon, ginawa din ngayon, mga kababayan, nitong kanyang kaalyado na si Raul Lambino. 'Di ba? Ang problema lang, mga kapatid, ay itong si Attorney Raul Lambino, mga kababayan, ay dinamay niya po ang Korte Suprema, mga kapatid, dito sa kanyang fake news na pinakalat sa social media. Biruin mo, brinodcast mo pa, no? At in-emphasize mo pa na naglabas na ng TRO, no, ang Korte Suprema para harangin itong pagdampot ng Interpol kay former President Duterte. 'Di ba? Abogado ka pa naman, tapos 'di ba? Ganun yung ginawa mo. Tama talaga yung sinabi ni Ortega, mga kababayan, na factory ng mga fake news itong grupo nila former President Duterte. Kasi nga, mga kababayan, kita nyo, Korte Suprema na ngayon, mga kapatid, ang gumagalaw, no, para imbestigahan itong maling impormasyon na pinapakalat, no, ng kagrupo ni former President Duterte. Baka yung mga DD-shits dyan, ano, iiyak na naman, 'di ba? Hindi nyo na pwedeng sabihin fake news ito, dahil sa balita mismo pinakita, no, yung nasabing video na kung saan kiniklaim, no, ng kaalyado ni Tatay Digong nyo at aspiring senator, no, ng PDP Laban na si Raul Lambino, yung kanyang mga false claim na di umano may TRO na inilabas ang Korte Suprema para pigilan, no, ang pagdampot kay former President Duterte noong mga nakaraang linggo. 'Di ba? And ito, mga kapatid, medyo mabigat-bigat talaga ito, no. At sa tingin ko, mga kababayan, mahirap po itong i-justify, mga kapatid. Ano? Kasi, mga kapatid, ito po ay isang uri ng kawalan ng delikadesa, 'di ba? Kawalan po ito ng delikadesa, mga kababayan. Biruin mo, abogado ka, no? Abogado ka pa, no? Tapos kumagat ka sa isang impormasyon na hindi mo man lang vinalidate, 'di ba? Hindi mo man lang vinalidate kung totoo ba ito, 'di ba? Korte Suprema pa talaga, mga kababayan, ang ginamit nila, no, para sa kanilang mga propaganda diyan. O ngayon, kailangan mo itong sagutin or else, 'di ba? Magiging mancha na ito sa pangalan mo. And ewan ko lang, mga kapatid, kung malulusutan ito, ano, ni aspiring Senator Raul Lambino. Anyway, abogado naman siya, 'di ba? Pwede naman siyang gumamit ang mga tao diyan para idiin. No, dahil yun naman talaga ang pinaka the best na pwedeng gawin niya, Pwede naman niyang sabihin na yung staff niya ang nagbigay ng impormasyon, 'di ba? At hindi na niya na-validate, 'di ba? Pwede pa rin siya makalusot noon, pero ewan ko lang, kung ganito talaga yung magiging diskarte niya para malusutan ito. Kasi nga, mga kapatid, kung hindi niya po ito malusutan, nako, may administrative sanction siya nakakaharapin, mga kababayan. Ay, nako, talaga naman, lahat talaga gagawin nila, mga kapatid, ano, para makuha lang yung mga minimithin nilang posisyon sa gobyerno. Ulitin ko, mga kababayan, ano, itong si former President Duterte, ginagamit lang ito, mga kapatid, ng kanyang mga nagpapakilalang mga kaalyado di umano ngayon para makuha yung boto ng mga DD-shits. Kaya kayo, mga DD-shits, mag-isip-isip kayo, no? Mag-isip-isip kasi nawawala ako. Mag-isip-isip kayo kasi nga later on, 'di ba? Later on, pag wala nang pakinabang yang si Tatay Digong nyo, 'di ba? Iitsapwera nila yan na parang tae.
Yun yung realidad dito sa Pilipinas, mga kapatid, at yan yung realidad ng politika dito sa Pilipinas. Pag wala ka ng pakinabang, nako, bahala ka na kung saan ka pupulutin dyan, di ba? Tingnan nyo ito si former President Duterte, mga kababayan. Noong nakaraang administrasyon niya, ang dami yung taga-suporta ng mga congressman, di ba? Mga mayors. Pero ngayon, saan na si Tatay Digong nyo? Ay, nako. Anyway guys, kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video, mga kapatid, para i-share pa po ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood din. Uulitin ko, lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga nakararami, no? At especially dito sa opinion ng mga eksperto. Adios.